sa nagsabi na talaga na sila'y gutom at ginugutom sila o hindi makakain ng isang araw. At yung iba naman, nadagdag doon sa not food poor ng 8 points, nadagdagan ng 8 points. So mula 31 naging 39 na. So mas marami pa rin ang na-convert doon sa nagsabi sila na food poor. Brother Admar, alam niyo ba ni Brother Jade na ito ay fundamental rights sa Universal Declaration of Human Rights? Ang pagkakaroon ng makakain sa araw-araw na dapat ginagarantiya ng isang lipunan at dapat yan ay pangunahing tungkulin ng isang matino na pamahalaan ay fundamental na Universal Declaration of Human Rights yan, lalo na sa kabataan na hindi sila nagugutom. I am very sure, Brother Admar and Brother Jade, ang kalakhan ng mga porsyento ng pamilyang nagugutom, karamihan ng biktima ng gutom na ito ay kabataan. Sapagkat ang kanilang mga magulang ay hindi makaagapay, walang trabaho, bagsak ang income at lugmok ang kabuhayan nila. Ibig sabihin po, i-translate natin yan kung bakit tayo pumunta sa United Nations. Not just because of the human rights violated against the religious freedom and peace ng mga katutubo at ng Kingdom of Jesus Christ sa Mindanao, but because of the systematic na paglaganap ng kagutuman at pagluba ng kahirapan, ang human rights ng mga Pilipino ay nilalabag ng Estado dahil sa palpak at mahina na pamumuno. And worse, ang kahirapan na yan ay dulot ng hindi dahil walang pondo o bumagsak ang ating ekonomiya, walang income at walang generated revenues. No, kundi dahil nawawala at nananakaw at nahahagupit ng mga kawatan sa gobyerno at mga bulok na patakaran ng gobyerno ang napakalaking bilyon-bilyon na pondo. Mantakin mo ang Land Bank of the Philippines, Brother Admar, Brother Jade, nag-o-offer ngayon ng 53 billion pesos na bond flotation. Ibig sabihin ng ungutang ang Land Bank sa taong bayan, samantalang ang kanyang pundo na 50 billion inilagak niya sa Maharlika, pinatulog at hindi natin alam kung saan na ito ngayon. So samantalang ang Land Bank, ang kanyang misyon ay palakasin at punduhan at suportahan ang agrikultura, lalo na po ang mga pobre na mga magsasaka. Ang pinangangambahan natin dito, Ka-Eric, dahil nga dito sa latest survey sa estado, kondisyon ng mga kababayan natin na sila kinukonsider ng mahirap, yung magiging implikasyon nito, posibleng dadami yung krimen, posibleng dadami yung karahasan, at paano na yung mga ginawa ng nagdaang administrasyon na tiyakin yung peace and order natin sa panahong ito ay intact pa rin. Tama po kayo. Ang pinaka-immediate social effect ng kagutuman at ng kahirapan at kawalan ng trabaho o pagkalugmok ng kabuhayan ay krimen. Sapagkat mapipilitan ang taong bayan ma-involve sa droga, ma-involve sa mga pagnanakaw, akrap-bahay, kapit sa patalim. Kapit sa patalim. At lalo na po doon sa droga. Sapagkat yun ang easiest way para sila'y maka-income, magbenta o ma-involve sa pagbebenta ng droga. At nakikita na ito ngayon on the ground. Kung kaya nagulat tayo na tumutugma yung observation na ito doon sa idineklara ng mga nag-observe ng mga livable and safe cities. Ang Metro Manila ay ikalima. Sa buong daigdig, ikalima sa pinakadelikado. Riskiest, mapanganib na lungsod. At yan ay dahilan sa binabanggit namin na ang correlation ng kahirapan at ang economic deprivation at ang paglaganap ng kagutuman at kawalan ng pag-asa sa buhay dahil lugmok ang kabuhayan, walang income, walang trabahong bastante, ay ang paglaganap din ng social effects nito sa droga at krimen. At may isa pang nakakabahala dyan. Formula din yan, Brother Admar, Brother Jade, ng grupong pinanggalingan ko. Yun, ng CPP, NPA, NDF, ng Communist Terrorism, Recruitment for Radical Views, and Radikalisasyon ng Kabataan. In times na ang gobyerno ay papaya at walang ginagawang maibsan at mabigyan ng tamang pag-address ng solusyon ang kahirapan at paglaganap ng kagutuman, ito ang oportunidad na very vulnerable ang kabataan at mamamayan na sila'y udyukan sa radikal na pananaw papunta sa terorismo at papunta hindi lang sa krimen kundi sa communist terrorism, at nandyan pa ang threat na ito bagamat bagsak na ang organisasyon nila. Kumaga Ka-Eric, napakarami ng domino effect nito. Kung hindi masusolusyonan ito, hindi matutugunan agad ito ng pamahalaan. Di ba? Kahirapan. So kakapit sila ng patalim, kailangan nilang umextra. It's either kung law-abiding sila, hahanap ng paraan sila na makapagtrabaho ng marami. So magiging at risk yung kanilang kalusugan. Ang pinaka-worst, kung kakapit sila sa patalim, mabilisan, magbibenta na lang ng illegal na droga,
tapos yung iba mag-a-addict na lang para masustain yung kanilang pagka-addict. Marami ng mga krimen ang magaganap. Exactly. And ikabilang pa sa mga possible na masamang epekto nito, yung nababanggit mo, madali silang malinlang, madali silang ma-recruit ng makakaliwang grupo. Meron pa Realidad dito. talaga yan. Dagdag dito sa pag-aaral ng SWS. Ito yung kinukote natin sa SWS mismo. Mga datos ito Sinasabi na sa June 2024 survey, 7.2% ng pamilya ang nagsabing sila ay newly poor. So ibig sabihin, karagdagang datos yun. sa nakalipas na 1 at 4 na taon, hindi pa sila nakapagsabi na sila ay mahirap. So ngayon nakapag-decide sila. So bago lang ito. So sa tansya ng SWS, kasi alam mo naman may mga mathematics dito, mga datos ito. So ang nag-self-related poor para sa 2024 June, umaabot, estimate nila, 16 million families. So times 4. So, 40, mga 62 million Pilipinos yan. 16 million mismo ang nagsasabing, families. So Tama, times times 5 or times 4, ganyan. Mga 60 milyones katao yan. Oo. Pas 2 million dito na pamilya ay newly poor. Okay? So, 2.3 million na pamilya nagsasabing usually poor. Habang nasa 11.7 million na pamilya ang nagsasabing always poor. Malaki yan Pag 7.7 million families, that means mga 30 million yan. Na mga Pilipino, individual, ang sila'y pang matagalan at palagiang nasa mahirap na kalagayan. Itong isa pang pag-aaral nila, itong family's monthly cost of earning. Ayun, yun ang kanilang parang per capita nila versus sa kanilang cost of living. June 2024 survey, ang median ng monthly family expenses para sa renta sa bahay ay nasa 3,000 kada buwan. 22. Hindi, 3,000 per month. I mean, latest 2024. Yes, ito, June 2024, kabilang din sa kanilang itinanong. Marami silang mga tanong dito. Sa transportation naman, sa trabaho, sa aral, kada buwan gumagastos sila ng 2,000. Okay? Sa internet, 900 pesos kada buwan. Ang mobile phone load, 360. Ano pa ito bahay, transportation, so tapos 900. So 5,000 na yung transportation, renta sa bahay, plus 900 pa. So 5,900 plus mobile phone load, nasa 360. So mga 6,600. So malaki ang bawas sa kanila. Hindi pa kasama dyan yung tuition, pagkain, tubig, kuryente, at kung ano-ano pa. Ang dati, ang 2023 na median, okay? Yung pang September. Okay? Yung kung 3,000 pa rin ang monthly median sa renta. Pero dito sa transportation, tumaas. Kasi noong 2023 September, nasa 1,500 lang yung average. Ngayon, 2,000 na. Ngayon, 2,000 na. Sa internet naman, tumaas din ang 100 pesos from 800 to 900. Dati rin, last year, September, 200 lang yung load. Ngayon, nagiging 360 na ang niloload nila. Ngayon, dito tayo sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Michael Batu na ipepresenta niya sa darating na SONA coverage natin sa Lunes. Pero may preview lang, okay? Papakita natin yung gawa niya batay sa kanyang sariling pag-aaral. Ito po yung comparison ng dalawang administrasyon. Sige, maganda yun. Ito yung ibinigay sa atin ni Dr. Michael Batu. Pero yung kabuang explanation nito, ang tabayanan niyo sa darating na Lunes. Kasi ano ito age 8 of 8 sa kanyang presentasyon. Sige, tingnan natin, pasadahan natin ang GNP. Hindi ito ang GNP na binanggit ko na gutom na Pinoy. Economic. Okay, sa first 2 months po ito first 24 months. First 2 years. Okay? Parehong first 2 years ni Duterte, first 2 years ni Marcos Jr. Go. So yung GNP growth, halos magkakapareho pero lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte 6.4%, pero yung mga point something na yan, malaki na yan. 6.4% compare sa 6.1%. Hindi po yung gutom na Pilipino. Okay, yan po yung ekonomiya natin. Okay, yan ang na-produce ng bansa natin
local, domestic, and abroad. Yun ang income natin. Headline inflation. Ito yung sikat na inflation. Ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. laki ng So, diferensya. sa unang 2 taon, yes, tama. Unang 2 taon ng Duterte administration, 3.3% lang itinaas. Pero sa unang 2 taon ng Marcos administration, 5.6. Sa pag-aaral ni Dr. Michael Bato, ay isang batikang ekonomista, ang sources niya ay PSA, SWS, NEDA. Bangko Sentral ng Pilipinas at Bloomberg. Bloomberg. Okay. Yung Sige. international economic update ng Bloomberg. Poverty incidence. Oy, Brother Lemar, wait Sige. Ang headline inflation, Brother Jade, is napakataas yan. Kasi ang ibig sabihin yan, ang income From 3.3 and to purchasing 5.6. power ng mga mamamayang Pilipino, 2 years na pumasok si Duterte, that's 2016 to 2018, ay di hamak na nakakabili at nakakapag-purchase tayo. At di hamak na istabli ang presyo ng bigas, pagkain at mga services. Yan ang ibig sabihin yan. Pero sa kay Marcos Jr., 2022 to 2024, same na period of coverage, napakalaki po ng diferensya, 5.6. Ibig sabihin po niyan, mahigit kalahati ng value ng bawat peso ay nawala. At ang ibig sabihin niyan ay dumoble ang income, dumoble ang pagkabawas sa value ng income at tumaas ng todo ang presyo ng mga bilihin versus income. Yan pong ibig sabihin yan. Napakalaki po yan. Akala nyo 2% lang? No. That's not 2.3%. Sa monetary value niyan, for every 100 pesos niyan, sa panahon ni Duterte, 2 years, nakakabili ka ng almost 70 pesos ang value ng isang 100 pesos. Kay Marcos, less than or almost 50 pesos lang. Napakalaki yun. Ang value niyan, ibig sabihin, ang nabibili ng peso mo ay mas lalong lumugmok at bumagsak sa first 2 years ni Marcos Jr. Lalo na pag ikaw'y nagko-commute. Malaki na yan, yung mga 2 piso, Ramdam na ramdam. 10 piso. Kasi pag inipon mo yan sa isang buong buwan, malaki na yun yan. So, yan, may significance na yung Very clear. Laki lang ng kaibahan. Dito tayo sa Poverty incidence. incidence. Batay sa pag-aaral ni Dr. Michael Bato sa kanyang mga galing sa mga sources niya, mula 16.1% na poverty incidence, tumas ito ng 22.4%. Naku, napakalaki nito mga kababayan ha. Hirapan. That means Hindi yan nakahaka. ay dito akahaka, that means ay milyon po ang epekto niyan. Kung ako mag-estimate nito, mahigit po sa mga 6 hanggang 8 milyong Pilipinong pamilya ang mas lalong nalugmok sa kahirapan instead na sila'y maiyahon sa kahirapan. Yan pong translation ng poverty incidence. We're talking of millions of Filipinos here. Pamilyang Pilipino. Go ahead, Brother Atmar. Sa hungry families naman, kagaya ng kanina na self-rated, July 2018 ito, 9.4%. Sa March 2024 naman, 14.2%. Halos doble. Sa kagutuman nito. Hungry families means ito yung mga Pilipino na kulang at hindi halos makaagapay na makakain 3 beses sa isang araw, which is a condition of measuring involuntary hunger and poverty. Itong unang 4, dapat iklian or small dapat yung Dapat pabagsak. pababa dapat. Okay. Hindi siya pataas. Oo, hindi pataas. Dito sa stock market, baka kasi sabihin nila na dito sa stock market, ito yung Sige, balik natin ng stock market. Sige. ayan, ito na. Okay, yun. Ayan. Sa stock market natin, Foreign direct investment. Sa stock market. points lang yan. 8,895 Bagsak points din. compared sa 6,634 points. Bagsak din. Dito tayo sa foreign direct investment. Mahalaga sa Brother Adman, no? As a context na mga kababayan, Jade, ang FDI or foreign direct investment po, ito yung mga naglalagak ng kapital Meron na may talaga. pabrika. At may mga manufacturing. Hindi pa yan pledge. Hindi siya pledges. Talagang actual ito. At ang stock market kasi yan ay nasa stocks lang, no? Sa bonds, sa stock. Ito po ang foreign direct investment ang mas measurable kung umuunlad ang investment sa bansa o hindi. Go. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po yan naglilibot sa buong mundo. Hindi, halos hindi siya pumunta ng Amerika nga eh. Travel. At syempre, pwede rin nating sabihin na yung iba siguro din dito galing din sa nakalipas na administrasyon. Nagpatuloy. Oo. At saka siyempre, pag nakita mo, ipupursu mo kasi nakita mo, maganda naman pala yung sumunod. Nandun pa rin yung tiwala. So, ayan, 28 billion dollars In the first 2 years US yan, alone. Okay, unang 2 taon. Dito po, kay
Pangulong Marcos ngayon kasalukuyan sa kanyang pag-iikot sa more or less dalawang bansa kasama ng pagpunta doon sa Singapore, nanood ng racing, tapos pinagmalaki pa niya na merong nag-deal daw doon. Kasi pag nanalo yung kausap mo, maganda yung maganda yung mood niya. So pwede mo, so mapanalo ka na, pwede ka na maglagak ng punan sa namin. So sinastify niya medyo di hamak na mas malaki, doble yung napakalayo mataas kay dating Pangulo. Yeah, doble halos ang diferensya. Mga kababayan, ito po yung gusto nating i-point out. Ang mga foreign direct investment, pumapasok po yan kapag may 3 o 4 na mga factors na nakikita nila. Number 1, establish po ang peace and order. At hindi po sila threatened na sila ay i-atakihin ng mga kriminal o mga sindikato at mga kurakot sa gobyerno. Requirement po yan, stability of governance. Number 2, ay nandyan po ang infrastructure. Ibig sabihin po, kalsada, kuryente, tubig, ay maayos po at ang connectivity nila sa market. So, nakita nyo, ibig sabihin, nagtitiwala sila kay Pangulong Duterte dahil sa 2 bagay na binanggit ko, ang pangatlo, ito yung mga halaga. Nandyan po ang tinatawag na maayos na social capital. Ibig sabihin po, maayos ang labor force, maayos ang law enforcement, at maayos po ang balance ng governance versus doon sa regulatory power ng gobyerno. Hindi mo po kailangang ipilit yan at gumastos ng bilyon-bilyon na liwaliw at lakwatsa para lamang i-justify kung bakit ka pumupunta sa Formula 1 racing sa Singapore, sa Davos, sa kung saan-saan sa New York, pabalik-balik siya, sapagkat ang mga investor po ay nag-aaral. They have the market analysis and market feasibility projections. Kaya kung makikita nyo yung FDI natin, in fact, Brother Admar, sa isang pag-aaral, in the last 5 months, January to May 2024, 63% po ang nag-pull out na FDI. Ibig sabihin, nandito na sila nakalagak ng kapital, nag-pull out. Pangalawa, yung pledges ni Marcos Jr., 78% hindi po pumasok. Pledges lang, laway lang. Papirma-pirma lang, pero walang actual na pumasok na investment. So yun po ang katanungan. Nandyan ba ang 3 factors na binanggit ko? Stable governance, kung saan nakikita nilang maayos ang pamumuno, walang pangungurakot, hindi mga smuggler ang nandyan, at hindi bulok at abusadong politiko ang nagpapatakbo ng gobyerno, walang pangungurakot sa regulasyon at nagpapatupad ng mga batas patungkol sa ekonomiya at investment. Number 2, ang mga tao ba ay maayos ang kanilang infrastructure, kuryente, tubig, kalsada, at hindi po ba sila magkakaroon ng problema sa market connectivity and access to market? Number 3, yung balanse ng law enforcement at ang balanse ng social capital sa tao because they trust highly sa governance. Therefore, ang kanilang labor participation ay maayos. Yun po ang mga requirements kung bakit dapat nating tingnan kung ano ang factor kung bakit tumaas ng dihamak ang foreign direct investment kay Pangulong Duterte, $28 billion in the first 2 years niya, samantalang ang kay Marcos Jr. was only 14%, $14 billion, umaalis pa ang mga nandito na at ang mga pledges niya, almost 80% hindi pumapasok yung nagsasabing mag-invest sa Pilipinas. Something is terribly wrong with governance. Sa tingin ko, Eric, ang naging isa din sa mga dahilan kung bakit ganito din ang nangyayari sa mga investors, yung relasyon at desisyon ng Pangulo pagdating dito sa issue sa international, lalo na itong issue nga ongoing dito sa West Philippine Sea at yung pag-pivot ng administrasyon ngayon na dati okay yung relasyon natin with China, ngayon naging pro-America na yung administrasyon. Tinumbok mo, Brother Jade, Brother Admar, no? Sa walang bansa at walang matitinong mga kapital, mamumuhunan, mga investor, ang mapapasok sa isang bansa na magulo at may kaguluhan. May napipintong digmaan at na-isolate ka sa iyong mga neighbors. Imagine, sa mga neighboring countries sa Asian region at even sa Southeast Asia, tayo lang po ang nakikipaggirian at nakikipagkiskisan sa China. Dahil nagpapasulsol tayo sa Amerika na makipaggitan at makipagdigma-digmaan at tapang-tapangan sa China. Tama po. No investors in the right mind will invest billions of dollars of capitalization na malulugi sila sapagkat pwedeng sumiklab ang digmaan. Yes. Yan po ang nangyari sa Ukraine. Yan ang nangyari sa Ukraine na food basket ito ng Europe. At ngayon ay isang mumunting sementeryo ang naiiwan sa kanilang bansa. Pangalawa, malinaw po na ang epekto ng digma-digmaan at tapang-tapangan, no matter how many times you promote
the country, even you as the president, kung nakikita ng taong bayan na hindi tama ang nagaganap, halimbawa, for example, ang China, ang nawala sa atin in the last 4 months, no, January to April of 2024, ay mga almost 1.5 million tourists na mga Chinese. Imagine kung ang bawat isang Chino na ito na mga turista na pumapasok sa ating bansa ay mag-spend lang ng $100, pinaka-minimum. That means, mayroon tayong nawala na mahigit kumulang ay mga $1.5 billion. Mga kababayan, napakalaki po ng problemang ito sa ating bansa sapagkat ang mga tourist na ito na dati ay napakasigla ng ating hotel, resorts, and restaurants and other related jobs created by tourism ay at mga businesses na may mga relasyon sa turismo ay napunta po sa Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia sapagkat hindi po sila nakikipaggirian at mabuti ang kanilang ugnayan sa China in spite of differences in the claims sa South China Sea. Exactly na pinupunto kanina ni Brother Admar na kapag matino ang pamamahala, open ang diplomatic lines at establi ang regional stability of relations at ikaw ay may mabuting ugnayan sa mga bansa sa paligid mo, you attract and encourage more foreign direct investment and capitalization rather than isolation from your region and the rest of the world. Dapat ito yung makita ng administrasyong ito, Ka-Eric, dahil nga kung matatandaan mo yung naging desisyon ng Pangulo during that campaign period, alam natin yung mismo siya aware sa magiging epekto kapag ang Pilipinas ay kakampi dito sa Amerika at maging kokontra dito sa China. Yung mga desisyon na yan na ngayon ay bumalento, naging epekto, nakikita natin yung naging epekto lalo na sa ekonomiya natin. That's the fact na maraming mga eksperto nagsasabi, marami ang nagpo-pull out na mula sa China yung kanilang mga businesses at yung magiging mga export products natin, ayan, ay apektado na rin. Jade, Adman, nakalimutan kong banggitin hindi ito sa pagiging kung ano pa. Let's take the facts objectively. In January 2024 to June 2024, 6 na buwan, first semester, ang China po nag-increase ng kanyang foreign direct investment and capitalization output of more than 37%. Saan po napunta ito? Malaysia, Indonesia, Brunei, and Vietnam and Thailand. Ibig sabihin po, napakalaki ng ininvest ng China at ang mga investments na ito ay gusto niya sanang i-invest sa Pilipinas like ang build road trains at pati na po ang food exchange support, yung durian, yung mangga, yung mga saging, lahat ng ito po napakalaki ng consumption ng China. So sa China alone, we lost 37% or at least kalahati ng investment na yan na sana ay napunta sa Pilipinas. We're talking about billions of dollars of investment. So ngayon, sa mga nagtatanggol-tanggulan ng tapang-tapangan ni Marcos Jr. at ang kanyang pagiging tuta sa dikta ng Amerika na magdigma-digmaan at makipagirian sa China, paano nyo ipaliwanag ngayon ito? Kay Duterte ba ito kasalanan? No! Duterte is already out of power since 2022, June 30. Magtatatlong taon na si Marcos Jr. At nakita ninyo kanina ang napakagandang summary of comparative analysis and analytics of economics comparisons ni Dr. Michael Batu. Natatalakayin natin dito sa SMNI. It was very clear. The data will never lie. People may lie, but the facts of reality can never be covered up. So, ibig sabihin nito, Ka-Eric, nakikita mo, itong mga surveys, itong mga result na nilalabas ng mga datos, hindi naging epektibo yung Marcos administration dito sa kanilang mga programa at hakbang para masolusyon itong mga problema ng bansa. Lumulubha, lumulugmok at patungo sa bangin to the brink of collapse ang ekonomiya natin. Why? Because of failed leadership and problematic governance. Yun pong pinagmumulan yan. Why Duterte was never perfect, but the strong foundation of good governance was there. Na-sustain niya ang ekonomiya in spite of 2 years and a half na may pandemya ang buong daigdig pati ang Pilipinas ay hindi po tayo nalugmok ng todo-todo at nakabangon tayo. Samantala, Ka-Eric, pagpatuloy natin yan dahil nasa linya ng ating komunikasyon ngayon. Tanggap po natin ang update mula dyan sa Liwasan, Bonifacio. Kasama natin si Partner MJ Montihan. Partner. Diba? Eric, Jade, at Admar, mainit ang panahon dito sa Liwasan ng Bonifacio. Kasabay niyan, ang init ng diwan ng pagkakaisa at ng bayan yan dito
sa People Zone na nagaganapin na ngayong hapon hanggang gabi. Nakausap natin yung ating mga kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na yung mga taga Mindanao na bumiyahe pa para magpunta dito at ipakita ang kanilang suporta at pakinggan yung boses na nagkakaisang sektor na magsasalita mamaya dito sa event. Ang mangyayari dito mga partners, magkakaroon ng ecumenical prayer kung saan ay mga kinatawan mula sa Christian faith at Muslim faith at mga kapatid nating IP na magdarasal. Kasabay niyan ay isa-isa na magsasalita ang ating mga labor representative, representative ng mga pagsaka, representative ng mga kabataan ng sektor, total of 16 sectoral representatives na organic mga partners na magsasalita dito sa Liwasang Bonifacio. Handa-handa na ang lugar, nakalat na yung mga portalet sakaling magkaroon ng mag-CR yung ating mga dadalo dito. Nakalibot, malatag na rin ang security, may nakaready na ambulance, patuloy ang kutayan sa Philippine National Police na nagbabantay sa seguridad dito. Alala ko lang, yung laban kasama ang bayan prayer rally natin dito. Na-in-taste tayo noong nakaraan at nagbalik yung mga alaala partners na makakaisa. Sabay-sabay nating ginagawa dito sa Liwasang Bonifacio. Partners, meron kayo mga katanungan. Kamusta ang panahon dyan, MJ? Alam mo naman, may mga pag-ulan. Pero kitang-kita ko, sila ay nakapayong hindi dahil sa maulan, kundi parang matindi yata yung init ng panahon. Ngayon, dito sa Lukuyan. Partner Arbor, mainit dito, no? Medyo mahangin naman. Pero yun nga, yung inaasam din natin mga kababayan. Sana raw hindi umulan. Pero naman nagsimula ang event kahapon o nakaraan mga araw, may mga advice na pinagdadala ng mga kapote payong para rain or shine. Ano man ang mangyari sa panahon ay magpapatuloy ang programa. Tatanong natin yung mga organizers kung pupunta ba si former President Duterte dito. Ang kanilang tugon ay inaabangan din nila yung response. Pero imbitado si VP Sara, si former President Duterte at si Mayor Baste sa pagtitipon ngayong hapon. At naging smooth naman, hindi naman sila nagka-problema sa pag-set up dyan. Considering, alam naman natin, Freedom Park yan. Wala namang yung mga naninira na naman na baka may hakot at may bayad. Yung sa vlogger na yan, wala namang ganyan mga report sa kasalukuyan. So, Bar, wala pa, no? Wala pang ganun mga report. Pero, vigilant naman yung ating mga kababayan dito. At isa rin sa mga naimbitahan, yung mga kapatid natin sa KOJC, magpapakita rin ng suporta dito sa People Zone. So far, so good naman. Nalatag ng mga seguridad. Kung visible nung nagdaang laban kasabahan ang Bayan Prayer Rally, mas visible yung ating mga kapulisan ngayon at mga patuloy na nag-iikot sa vicinity para ma-maintain yung seguridad. Yun naman yung isa sa mga ni-require ng PNP na sa pagsasagawa daw dito ayon sa mga organizers ay dapat ma-check na walang gulo at magiging maganda ang takbo ng mga ganap dahil ito naman ay paglalahat lamang ng mga saloobin at tinaing ng ating mga kababayan. At mahalaga dyan, maganda yung panahon para at least makapunta yung ating mga kababayan. Wala yung agam-agam na baka umulan. So, pero magdala pa rin ng mga kapote, payong at iba pa at makiisa sa panawagan dahil sabi nga ni PBBM, si PBBM mismo ang nagsabi na ang boses ng taong bayan pinakamakapangyarihan. Kaya ine-exercise yan doon para patunayan yung mga sinasabi ni PBBM, ito totoo. At hindi pang budol. Hindi pang Supreme Spaghetti. Maraming salamat, MJ. Si MJ Mandihar live mula dyan sa Liwasang Bonifacio. Mamaya tutukan natin yan ang mga ganap dyan sa Liwasang Bonifacio. Balikan muna natin ito pang pag-aaral. Grabe yung pag-aaral ng SWS para at least alam po ninyo mga kapartner. Hanggang pa pala ito? 1983 yung kanilang pag-aaral. Pero huwag natin bumalik doon.